Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ashley Jamel F. Navarro mula sa Baitang 1, Section India. Andito ako ngayon upang talakayin ang Kabanata 3, Filipino bilang wikang pambansa. Ang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon sa pagbigkas at sa pasulat na paraan ng mga pangkating katutubo o mga etnikong grupo sa buong kapuluan. At tulad din ng ibang wika, ang Filipino ay dumaan din sa proseso ng paglilinang. Sa pagsisimula ng pagsulong na ito, isinabatas ang pagpapaunlad ng wikang pambansa ng Pilipinas. Halina't tingnan natin ang mga batas pangwika sa Pilipinas. Una ay ang Saligang Batas ng 1935. Ang Pambansang Asembleya ay gumawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Hanggang hindi nagtatadhana ng iba ang batas, ang Ingles at Kastila ay patuloy na gagamiting opisyal. Sumunod ay ang Batas Commonwealth bilang 184, taong 1936. Ito ang sangay na itinatag sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 184 na naatasang magsagawa ng pag-aaral kung alin sa mga umiiral na wika at wikain sa bansa ang dapat maging batayan ng ating wikang pambansa. Sumunod ay ang Batas Commonwealth bilang 333, taong 1936. Itinatag ni Pangulong Manuel Quezon ang surian upang mamuno sa pag-aaral at pagpili sa wikang pambansa. Tungkulin ng surian na magsagawa ng pananaliksik gabay at alituntunin na magiging batayan sa pagpili ng wikang pambansa ng Pilipinas. Kautusan Tagapagpaganap bilang 134, taong 1937. Opisyal na ipinahayag o opisyal na kinilala ni dating Pangulong Manuel L. Quezon ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa noong 30 ng Disyembre, taong 1937. Sa bisa ng Kautusan Tagapagpaganap bilang 134 at ito'y sinimulan ituro sa lahat ng paaralan sa buong kapuluan simula noong 1940. Sumunod ay ang Kautusan Tagapagpaganap bilang 263, taong 1940. Inatasan din ang kalihim ng pagtuturong pambayan na maglagda kalakip ng pagpapatibay ng Pangulo ng Pilipinas ng mga kinakailangan tuntunin at patakaran sa pagpapaunlad ng kautusang ito. Gayon na nga ang pahintulot sa pagpapalimbag ng isang diksyonaryo at ng gramatika ng wikang pambansa. Dumako naman tayo sa Kautusang Pangkagawaran bilang 26, serye 1940, ikalabindalawa ng Abril, taong 1940. Inatasan ng kalihim ng pagtuturong pambayan na si George Bacobo na maglagda ng mga kinakailangan tuntunin at patakaran sa pagpapaunlad nito. Sunod ay ang Batas Commonwealth bilang 570, ikapito ng Hunyo, taong 1940. Ito ay pinagtibay ng Pambansang Asembleya noong ikapito ng Hunyo, 1940 na nagproklama na ang wikang pambansa
natatawaging wikang pambansa ng Pilipino ang isa ng wikang opisyal. Proklamasyon bilang 12, ika-26 ng Marso taong 1954. Nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklama bilang 12 sang-ayon sa tagubilin ng Surian ng Wikang Pambansa. Ito ay para na rin sa pagbibigay kahalagahan sa kaarawan ni Balagtas. Proklamasyon bilang 186, ika-23 ng Setyembre taong 1955. Inilipat ni Pangulong Magsaysay ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika simula ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto bilang pagbibigay kahalagahan naman sa kaarawan ng Pangulong Manuel L. Quezon. Direktor ng Paaralang Bayan, Sirkular bilang 21, taong 1956 ng Pebrero. Nilagdaan ni Gregorio Hernandez, Direktor ng Paaralang Bayan, ang Sirkular 21 na nag-uutos na ituro at awitin ang pambansang awit. Ito ay ang lupang hinirang sa mga paaralan. Sunod ay ang kautosang pangkagawaran bilang 7, ika-13 ng Agosto taong 1959. Sinimulan tawaging Pilipino ang Tagalog noong Agosto, ika-13 ng Agosto taong 1959 na nilagdaan ni Jose Romero na dating kalihim na kagawaran ng edukasyon. Ayon kay Panganiban, noong 1970 ang pagpapalit-tawag sa Tagalog tungong Pilipino ay upang mapawi ang isip rehiyonalista. Pangalawa, ang bansa natin Pilipinas kaya normal lamang na tawaging Pilipino ang wikang pambansa, tulad ng mga pangunahing wika sa daigdig na kung ano ang bansa ay siya ring pangalan ng wika. At pangatlo, walang ibang katawagang maaaring ilapat sa wikang pambansa ng Pilipino batay sa Tagalog. Ngayon naman, tunghayan naman natin ang iba pang batas pang wika na tatalakayin ng aking kapartner. Kautosang Pangkagawaran bilang 24/1962, nag-utos na simula sa taong aralan 1963-1964 ang mga sertipiko at diploma ng pagtatapos ay ipalilimbag na sa Pilipino. Paliwanag, inilagdaan ng Kalihim Alejandro Process at nag-uutos na simula sa taong aralan 1963-1964 ang mga sertipiko at diploma ng pagtatapos ay ipinalilimbag sa wikang Pilipino. Kautosang Tagapagpaganap bilang 60/1963, nag-uutos na awitin ang pambansang awit sa titik nitong Pilipino. Ang nagpapahayag na ang pambansang awit ng Pilipino ay dapat awitin lamang sa titik nitong Pilipino sapagkat ang wikang Pilipino ay isa na sa ating mga wikang pampamahalaan. Kautosang Tagapagpaganap bilang 96, October 24, 1967, pagsasasa, Pilipino ng mga pangalan ng gusali, edipisyo at tanggapan ng pamahalaan. Inilagdaan ng Pangulong Ferdinand Marcos at nagtatadhana na ang lahat ng edipisyo at gusali ay tagatanggapan ng pamahalaan sa Pilipino. May Memorandum Circular bilang 96, Marso 27, 1968, nag-aatas ng paggamit ng wikang Pilipino sa mga opisyal na komunikasyon sa mga transaksyong pampamahalaan. Lumilikha ng isang lupon at itinakda ang mga kapangyarihan nito, kabilang narito ang pagpili ng isang katutubong wika na siyang pagbabatayan ng wikang pambansa. Memorandum Circular bilang 1969, nag-uutos sa lahat ng kagawaran, kawanihan, tanggapan at iba pang sangay ng pamahalaan na gamitin ang wikang Pilipino hanggat maaari sa linggo ng wikang pambansa at pagkaraan man nito sa lahat ng opisyal na komunikasyon at transaksyon.
Napakahalaga ng isang wika. Ito'y nag-uugnay ng sambayan ng may sariling kasaysayan ng ating wikang pambansa tulad ng ibang wika. Ang kahalagahan ng wikang naging patnubay sa pagtatalunton sa masalimuot na landas tungo sa pagkakaroon ng wikang pambansa. Memorandum Circular bilang 384, Agosto 17, 1970. Nagpatalaga ng mga tauhang may kakayahang upang mamahala sa lahat ng komunikasyon sa Pilipino sa lahat ng departamento, kawanihan, tanggapan at iba pang sangay ng pamahalaan kabilang ang korporasyon, pag-aari o kontrolado ng pamahalaan. Pagtatalaga ng kawanihang mangangasiwa sa lahat ng komunikasyon sa wikang Pilipino, sa lahat ng kagawaran, kawanihan, tanggapan at iba pang sangoy ng pamahalaan at korporasyon, ari o pangyayari ng pamahalaan. Kautusan bilang 304, Marso 16, 1971, nagpapanatili ng pagsasarili ng surian ng wikang pambansa. Nilagdaan ni Pangulong Marcos na nagpapahuli sa dating kayarian ng surian ng wikang pambansa at nililiwanag ang mga kapangyarihan at tungkulin nito. Memorandum Circular bilang 488, Hulyo 29, 1972. Humihiling sa lahat na natanggap ng pamahalaan na magdaos ng linggo ng wika. Ang wikang pambansa ay mahalagang sangkap na tunay na diwang makabayan. Bukod sa ito'y kailangan sa tuwiran, magaan at praktikal na paraan ng talastasan ng pamahalaan at ng mga karaniwang mamayan. Bukod pa sa ito'y pinakamaagang kasangkapang magagamit sa ugnayang sosyal ng lalong malaking bahagi ng sambayanan. Kautosang Panlahat bilang 17 Disyembre 1, 1972. Nag-uutos na limbangin ang saligang batas sa wikang Pilipino at Ingles bago idaos ang plebisito sa ratifikasyon nitong noong Enero 15, 1970. Sa bisa ng batas, Commonwealth bilang 570, Hulyo 7, 1940. Ang wikang pambansa ay pinahayag na bilang isang wikang opisyal simula Hulyo 4, 1946. Ang atas na iyon ay inulit sa konstitusyon ng 1973 na nagsasaad ng hanggat walang ibang itinadhana ng batas. Atas ng Pangulo bilang 73 Disyembre 1972. Nag-aatas sa surian ng wikang pambansa na ang saligang batas ay isalin sa mga wikang sinasalita ng may 50,000 mamayan alinsunod sa probinsyon ng saligang batas. Nilagdaan ni Pangulong Marcos at nag-aatas ng surian ng wikang pambansa na isalin ang saligang batas sa mga wikang sinasalita ng may 50,000 mamayan alinsunod sa probinsyon ng saligang batas. Kautosang Pangkagawaran bilang 25, 1974, Hunyo 19, 1974. Pagpapatupad ng mga panuntunan sa pagpapatupad ng patakarang edukasyon bilingwal sa mga paaralan na magsisimula sa taong aralan 1974-1975. Nilagdaan ni Kalihim Juan Manuel ng Edukasyon at Kultura ang kautosang Pagkakagawaran bilang 25 na nagtatakda ng mga panuntunan sa pagpapatupad ng mga patakarang edukasyon bilingwal sa mga paaralan mula taong aralan 1974-75.